Mabilis na binigtas ni Marcos ang daan pabalik sa lobby kung saan sila galing pero wala na doon si Casey. Where is she? Lumingali nga si Marcos. Hindi madaling makita ang dalaga dahil halos mga kasing bula sa titsura ni Miles ang mga Meksikano sa Vegas. Umikot sa may bahagi ng bench si Marcos at doon niya nakita ang babaeng nagpupunas ng luha at hawak ang dibdib. Nagpapalingali nga ito. Malalaking hakbang ang ginawa ni Marcos. Where the hell did you go? Are you that Pero hindi na ituloy ni Marcos ang sermon nang umangat ang tingin nito sa kanya. Tsaka parang nanunumbat ang mga mata pero iba ang sinasabi ng bibig. Sorry kasi, ang daming tao. Nawala ka sa paningin ko. Akala ko iniwan mo ako dito. Akala ko dahil sa sobrang galit mo inabandon na mo ako dito. Umiiyak na sabi ni Miles. Natatakot na galit na naman si Marcos. Ang boses ni Miles, ang mga luha ni Miles, ang takot ni Miles. Lahat yon nagpablangko ng isip ni Marcos. Kaya, nakabig niya si Miles at mahigpit na niyakap. Walang nasabi si Marcos. Hindi siya nagsalita. Alam niya ang kasalanan niya at nakokonsensya siya. Yun ang tamang eksplanasyon sa nangyayari. Ang pagkakayakap niya sa asawa ay malamang awa yon sa babae. Let's go. Nakiusap lang akong hintayin tayo. Sabi ni Marcos at saka hinatak sa kamay si Miles. Nagpunas na lang ng luhang sumunod si Miles dahil hawak ni Marcos ang kamay niya. Literal na naka-holding hand sa kanya ang asawa. Sa eroplano, hiniyaan ni Marcos ang nalilitong damdamin at pinalaya ang bulong ng kanyang puso. Pinilit niyang i-relax si Miles bago mag-take off. Hindi niya dinitawan ang kamay at madalas niya itong tanungin kung okay lang ba ito. Tango at simpleng sulyap lamang ang sagot nito pero ang huling tanong niya ay umingi ito ng tubig kaya kinawayan niya ang flight attendant at humingi ng water tsaka nag-order ng kahit anong matamis na dessert. Nagtaka man si Miles sa biglang pagbabago ng trato ng asawa sa kanya. Tumahimik na lamang siya. Iniyaan ni Miles ang asawa, baka nagigilty to sa nangyari kanina. Galit itong hindi siya nakasunod dito. Ibig sabihin, lamang noon hindi nito sinasadyang iwan siya. Hindi din makalimutan ni Miles sa naging pakiramdam kanina nang yakapin siya nito ng mahigpit. Para bang sa yakap ito'y parang hinapos ang puso niya at nawala ang kirot? Bigla nga'y nakalimutan niya ang hinanakit na dito. Samantala, tahimik naman pinagmamasdan ni Marcos ang asawa habang hinihiwa ang strawberry cake na dala ng attendant. Sa kilos ng kanyang asawa para tong hindi galit sa kanya. Parang dito na namumuhi sa kanya. Parang walang nangyaring pamumersa sa pagitan nila. Relax ito na tila inaasahan na ang gagawin niya. Inaasahan ba ni Miles na sa ganitong paraan na ito pahihirapan? Ganun ba kalupit ang tingin ni Miles sa kanya? Para nakaramdam ng kirot ang binata na ganon ang tingin ng babae sa kanya. Pero hindi niya ito masisisi. Ilang beses niyang ipinagsigawan kung gaano siya napopoot dito. Pero tulad ng mga ipinangako niya kagabi na natatapos ang parusa niya dito, nakabayad na si Miles, sobra-sobra pa. Maaaring nagsusuklan pa siya dito, hindi niya alam kung mapapatawad pa niya. Pero gusto niyang isiping di na siya dapat maningil pa. Bahala na kung paano pero hihintayin na lang niya siguro na matahimik ang lahat at makalimutan ng tao sa San Dionisio ang nangyari. Paglapag nila sa Pilipinas ay inon agad ni Marcos ang telepono at doon nagsunod-sunod ng text na receive niya mula kay Dexter, ang assistant niya. Oo nga pala, ang alam nito ay 1 linggo lang siyang wala. Hindi nga pala niya na-update ang assistant na sa Cebu na mangyaring lahat ng to. Biglaan din kasi ang kasal niya. Biglaan din kasi ang desisyon niyang bumiyahe sa Las Vegas at doon magpakasal. Hello Dexter, sorry masyado ako maraming asikaso ha, sabi ni Marcos sa lalaki. Sir, nasan ka kasi? Si Mr. Beltran nagwawala sa palpak ng mga materyales sa dumating. Mukhang na-scam tayo ng bagong supplier na nirecommend ni Agatha, sabi nito. I just landed in Pasay. I will contact him later, sabi ni Marcos. Naghagilap na ng taxi. Sir, nandito siya sa opisina at ikaw ang gustong makausap. Give the phone to him, sabi ni Marcos. Ayaw sir, puntahan mo raw siya ngayon sir at maghihintay daw siya. Kailangan mo raw ipaliwanag ang nangyari, sabi ni Dexter. Damn, nasabi na lang ni Marcos bago binaba ang telepono. Mamaya na siguro tayo kumain, Miles. I need to rush to my office. May kailangan akong kausapin, sabi ni Marcos. Agad tong pumara ng taxi dahil nasa bahay ang kotse nito.
May isa pa tong kotseng nakaparada sa parking ng kumpanya, kaya yun na lang munang gagamitin niya pa uwi. Biglang naalala ni Marcos si Miles. Paano to uuwi kapag nagtaksi ito? Baka maligaw ito. No choice si Marcos kung hindi ang bitbitin ang asawa sa opisina. Pagdating sa opisina, halos abala ang lahat. 4:00 na ng hapon at ang lahat abala na dahil isang oras na lamang ay uwian na. Sinalubong siya ni Marta, ang pinakamatandang clerk sa kanyang opisina. Good afternoon, Mr. Saavedra. Welcome back, sir. Nakaredy na po ang mga papeles sa dapat ninyong pirmahan. Tsaka po kailangan ko po ng... Hindi na natapos ang sasabihin ni Marta dahil sumingit na si Marcos. Take care of her. Give her coffee, please. I'm in a hurry. Bagong sekretary niyo, sir? Hindi na masyado na-gets ni Marcos ang tanong ni Marta dahil nakataon siya sa inchik na nasa loob ng opisina. Kaya yes ang nasagot niya kay Marta at mabilis nang pumasok sa kanyang opisina. Parang umalingaw-ngaw naman sa tenga ni Miles ang sinabi ni Marcos. So, nakagraduate na siya sa pagiging maid. Nahiya ba to kaya pinromote siya as secretary? Sa isip-isip ni Miles, may karapatan ba siya magreklamo? Pero bakit nasasaktan si Miles? Bakit nang sabihin nito sa mall na maid siya, hindi siya nasaktan ng ganito? Bakit ngayon nasasaktan siya? Huminga na malalim si Miles. Hindi niya gusto ang muling pagsikip ng dibdib. Wala siyang karapatang magreklamo o magdemand at alam ni Miles yon at di na kailangan ulit-ulitin at isampal pa sa kanya. Miss, anong name mo? Miles po, sagot ni Miles. Ako si Miss Marta. Miles, pwede ko nalang magtimpla ng kape mo, pero unahin mo munang ipagtimpla ng kape ang boss natin. Malamang naman, tanggap ka na kasi kasama mo na siya sabi nito. Lumingali nga si Miles at natunugan naman ito ng matanda, kaya itinuro sa kanya. Nakangapa si Miles pero pinilit mag-relax. Kung ito ang mga parusang kakaharapin niya sa piling ni Marcos, ay sisiw lamang ito kaysa naranasan kagabi. Kung magiging hidden wife siya ng lalaki, tatanggapin niya. Ano ba naman ang maging sekretary nito? Ang kaso wala siyang alam tungkol sa gawaing opisina. Bukid at imbakan lamang ng lambanog ang nararating pa niya. Pinilit lang gumawa ng kape ni Miles na kahit papaano marunong siyang magtimpla ng kape. Pero mukhang 3-in-1 lang naman ang kape kaya sisiw yon sa kanya. Nanginginig man, pinilit ni Miles ang pinto at pumasok. Naabutan niyang may kausap si Marcos sa telepono at sumisigaw ang asawa at galit ito sa kung sino mang kausap. Sorry, ito na ang coffee ninyo, sir. Alok ni Miles sa dalawang lalaki na kasama ni Marcos. Isang matandang injek saka isang matangkad na lalaki na malabumbay ang kutis. Put the coffee on my table, sabi ni Marcos na tinapunan lamang ng saglit na tingin si Miss Marta. Pero laking gulat niya nang si Miles ang makitang naglagay ng kape. Sit there, Miles, and don't move, pasigaw na sabi ni Marcos. Pati si Miles nadamay na sa init ng ulo ni Marcos sa supplier na kausap. Bakit naman kasi? Anong serve ito ng kape? Relax, Mr. Saavedra. Huwag mong idamay ang sekretarya mo sa init ng ulo mo. Okay, now we're settled. Sige, fine. Bibigyan kita ng 1 week para i-aros at palitan ng palpak na materyales just to make sure na quality na to, ha? Sa amin ng matandang insect na si Mr. Chuy. Natigilan si Marcos. Ba't napagkamara nilang sekretary niya si Miles? Thank you very much for understanding, sir, and makakaasa kayong ayusin ko to within a week. Sorry for the trouble it cost you, sabi ni Marcos. Hi miss. Ikaw ba ang gwangong sekretary ni Miss Marcos? Ikaw yata sa lahat ng sekretary ni sir ang pasada sa standards ng Binibining Pilipinas. Prangkang sabi ng lalaking malabubay ang kulay. Hi, I'm Dexter Daria, ang internal assistant ni Sir Marcos. Pakilala nito. Hi Dexter. Nice to meet you. Miles Torres ang pangalan ko. Kiming bati ni Miles at nakita niya, tinapunan siya ng nilisik na tingin ni Marcos. May pagka-flirt pa talagang babaeng to? Ba't ito gantong umiti kay Dexter? Ganito rin ito kahinahon makitungo kay Anthony. Pero sa aking palagay nakayoko at tango-tango lang ang sumasagot. What the? Ines na sabi ni Marcos at mabilis na hinigo pang kape. Kunwari na lang nagbasa ng mga naiwang gawain. Gusto sanang tumayo ni Miles at kunwari maghanap na mababasa. Kaso nakalapit na sa kanya si Dexter at muling nagtanong. Wow!
Patinay mo pang celebrity. Sa bagay para kang celebrity eh. Buti naman maganda at sexy ang pinili ni Sir ngayon kesa sa mga nakarang sekretary niya na amoy lupa na. Daldal nito, himig nagbibiro. Nilitian lamang to ni Miles sabay muling sumulap ng tingin kay Marcos. Pero relax lang itong nakataas pa ang paa habang may kung anong magazine na binabasa. Nako sir, paano kaya to? Paano natin itatago si Miss Miles kay Mama Agatha? Silosa yun kaya nga puro antay ang sekretary ni sir eh. Pagdadaldal pa ni Dexter na medyo sanay nang kausapin ng ganon si Marcos. Biglang napatingin si Miles kay Marcos. Sino si Agatha? Tila yon ang tanong na nais iparating ng tingin na iyon ni Miles sa kanya. Pero umiwas ng tingin si Marcos. Kunwari tumutok sa computer. Bigla kinabahan si Marcos. Oo nga pala si Agatha. Masyadong abala ang isip niya. Nang halos 10 araw nilamon ng puot at galit ang utak niya. Kaya nakalimutan niyang kasintahan. Pero kasal kaya siya kay Miles? Paano nga ba niya ipapaliwanag kay Agatha ang lahat? Baka lalo silang di magkaayos at bukas na nga palang dating nito. Let's go. We need to go home. Gutom na ako. Sabi ni Marcos. Inoff ang computer. Nauna nang lumabas ng opisina. Walang kibong sumunod si Miles. Dadaan sila ng mga ito. Dumaan muna sila sa isang fast food store at kumain ng dinner. Bihira para sa isang lalaking bukid ang makatikim ng ganitong mga pagkain. Minsan na siyang nakakain ng mga to. Naimbita siya ng kaklase dahil dumating daw ang nanay galing abroad kaya't nilibre sila ng mga kaklase. Kaya hindi na nag-inarte si Miles. Gutom na siya. Gutom na gutom at lalo pang nagrambulan ang tiyan niya nang maamoy ang halimuyak ng hamburger at mainit pang chicken. Magalang kumain si Miles kahit hindi niya napapansin ang mga pares ng mga matang nakatitig sa kanya. Halos hindi maalis ang tingin nito sa magana niyang pagkagat ng hamburger at pagnguya ng fries. Now I know you love fries. Bulong ng lalaking titig na titig. Pagdating nila sa bahay ng asawa, para nakaramdam ng hungkag ang kalooban ni Miles. Para naging makulimlim ang lahat. Lumungkot ang eksena na parang bumalik siya na isang selda. May iuutos ka ba, Marcos? Kasi kung wala, tatanong ko sana kung pwede na ba akong matulog? Mahinahong tanong ni Miles. Pinipilit wag magkamali ng tanong para hindi masigawa ni Marcos. Okay, good night, Miles. Napatingin si Miles bigla sa asawa. Nagulat siya sa sinabi nito. Pero tumalikod na to at pumasok na rin sa silid nito. Di na magawang magpalit ng damit ni Miles. Sobra exhausted sa pakiramdam ng dalaga. Pero kahit papaano magaan ang dibdib niya ngayon. Hindi kasi siya masyadong binulyawan ni Marcos ngayon. Siguro wala siya masyadong nagawang mali sa paningin nito. Sa kabila ng takot sa asawa, nakaramdam ng kasabikan si Miles. Naangarap maulit ang yakap ni Marcos sa kanya kanina sa airport. Pero dahil pagod ang katawan, nakatulog agad si Miles kaya hindi na niya naramdaman na pumasok si Marcos. Naupo ito sa gilid ng kama at walang imik na tinitigan lamang ang asawa. May gusto siyang sabihin kay Miles pero hindi niya alam kung paano ba sisimulan. Noong nakaraan wala siyang pakialam pero nitong mga nakaraan, naroon ng puso niya ang kagustuhang ipaliwanag dito ang sitwasyon. Ayaw na kasi niyang maging komplikado. Ayaw na niya na sakit ng ulo. Kailangan tanggapin ni Miles sa magiging sitwasyon bukas. Kailangan nitong gampanan ang nakatakda. Hindi naman kasi niya ito na paghandaan. Lalo-lalo niya hindi niya magagawang magdesisyon ngayon agad-agad. Hindi naman niya siguro ito maiinsulto o kaya masasaktan. Alam niyang pera lang ang dahilan kung bakit siya pinaikot nito. Nasabi niya ditong hihiwalayan niya ito matapos lamang ang lahat kapag panatag na. At dahil alam niyang perang habol dito, nakapaglana siya ng sapat ng halaga para kahit papaano'y walang masabi ang pamilya ito sa mga Villaferte. Kung sakali mang muling pagmasdan ni Marcos ang mukha ng asawa. Palagi na lang tong maputla, pero nakakaakit pa rin ang mga labing iyon. Ang alalahanin at ang bugso ng damdamin na hindi niya maamin na gudyo kay Marcos sa dambian ng halik ng labing iyon. Pero nang lumapat na ang kanyang labi, hindi na napigilan ni Marcos ang tila bugso ng malakas sa puwersang gustong umalpas sa pagkatao niya. Ang pagnanasa at pangailangang naramdaman niya noong isang gabi, muli niyang naramdaman ngayon. Pero bakit hindi puot? Bakit hindi para magparusa?
Lumalim ang halik ni Marcos kaya nagising si Miles. Marcos, anong... Pero lumalim na ang halik ni Marcos na nakakahilo at nakapagliliyab ng katawan. Naramdaman din ni Miles na dumagan sa kanya si Marcos at maiinit ang haplos ito sa katawan niya. Unti-unti nitong tinaas ang bestida niya. Hindi pala niya nagawang magpalit ng pajama. Nalantad ang kagandahan ng kanyang katawan sa puting pares na naiwang nakasuot pa sa kanya. Gumapang ang mga kamay ni Marcos. Napapaso ang bawat daanan nito. Natatakot man at unti-unting nadadarang, pinilit ni Miles na huwag manginig. Marahil kasama nito sa parusa niya ang maging sagot sa pangangailangan nito bilang lalaki. Yun marahil ang kailangan niyang gawin. Kung sinisingil nito ang karapatan nito bilang kasal sa kanya sa ngayon, hahayaan niya. Ano pa nga bang mawawala? Ay nakuha naman ito. May pagmamalaki pa ba siya? Bulong ni Miles. Pero kakaibang pamangkin ang ginagawa ni Marcos sa kanya. Ngayon, kung tutuusin ang unang karanasan, halos ayaw niyang maalala. Pero ang karanasang ibinibigay ni Marcos ay ang karanasang nababasa niya sa pocketbook noon. Gumapang na rin maging ahlik ni Marcos at para kay Miles, ito ang totoong pag-angkin. Ang uri ng pag-angking pangarap niya. Hindi na malayan ng dalagang kusang nadala siya sa sensasyon ng damdamin na tumutugon sa halik ni Marcos. Maging ang mga kamay niya ay kusang humaplos sa likod ng lalaking nananlasa ngayon sa tinanggalan nito ng bra. Bumaba pa ang halik hanggang sa lugar na halos maghiwalay ang kaluluwa niya. Sa sarap ng paunanan nito ng halik, pagkatapos ay umangat ito at tumayo. Ang akala ni Miles tapos na ito o baka nagbago na ng isip, pero naggubad lang pala ito ng t-shirt at sinunod ang pajama. For the first time nakita ni Miles ang mala Adonis na kabuuan na napangasawa. Isang katotohanan ang sumumpal sa kanya. Diamante ang mga tulad ni Marcos dahil kahit puri ang kapalit hindi niya makuha. Lalong di mabibili ng lahat ang kanyang luha. Lumapit nung muli sa kanya. Dahan-dahang ibinaba ang puting sablot niya sa katawan. For the first time, nasalayan din ni Marcos ang alindog ng asawa. Halos hindi nagpatahimik sa mga gabi niya upang matikman. Inihanda ni Miles ang sarili at ang katawan. Kinagat niya ang labi tinintay ang sakit na katulad ng naranasan nitong nakaraan lamang. Pero hinalika ni Marcos ang mga labi niyang kagat-kagat niya kaya napilitan si Miles na ibukas iyon. Mariin at halos makapugtong hiningang halik nito bago naramdaman ni Miles ang saglit na kirot pero hindi tulad noong nakaraang gabi na halos sumigaw siya sa sakit. Hindi na rin pagalit at agresibong pagpasok ng panauhin niya. Dahan-dahan ito at nanghahalina. I want you, Miles. Gusto niya nang ihinto ang sinimulan. Pinagsisihan niyang nagpadala siya sa tawag ng laman. Pinagsisihan niyang tinitigan pa si Miles. Naramdaman ni Miles ang pagbabago. Naramdaman niya ang kakaiba sa bawat haplos at halik nito. Balik ng Marcos ng isang gabi lamang, pero nagpakatatag si Miles. Sinuklian na masuyong haplos at malambing na halik ang ginagawang dahas ni Marcos. Gusto niyang alisin ang galit ito. Gusto niyang alisin ang suklam nito sa kanya. Kahit yun na lang, kahit hindi na siya nito ituring na asawa, basta sana hindi ito nasuklam sa kanya. Sana mapatawag na siya ni Marcos. I am sorry, Marcos, sa lahat-lahat. Bulong ni Miles kasabay na masuyong halik sa punong tenga nito, pababa sa leg ni Marcos hanggang sa marating ang lalaki, ang sukdulan ng pagniniig. Bigla itong tumayo, tsaka lumabas ng silid. Naiwan si Miles sa kawalan pero inaasahan niya yon. Masakit pero masasanay din siyang maging parausan. Nagagalit si Miles sa sarili dahil sa kabila ng lahat ng kalupitan nito sa kanya, nagawa ng puso ni Miles na mahalin ng asawa sa sandaling panahon lamang. Si Marcos ang kauna-unahang lalaki sa buhay niya at ito rin ang unang lalaking minahal niya. Inayos na lamang ni Miles ang sarili, hinila ang kumot at niyakap ang sariling katawan, tsaka tahimik na umiiyak. Hanggang mapagod ang talukap sa hapde, nakatulog ang dalaga na puno ng pighati. Samantala, pasuntok-suntok naman si Marcos sa tile ng CR. Hindi niya makalimutan ang bulong na iyon ni Miles. Umaalingaw yon sa tenga niya at bakit siya nasasaktan? Damn! Kung ba't pa kasi pinasok pa niyang silid? Kung bakit pa kasi nag-alala siya?
Kung bakit ba kasi hindi niya natiis na hindi halikan. Kung bakit kasi nagugustuhan niyang lahat-lahat sa babaeng dapat ay kinasusuklaman niya.